Kapag gumawa tayo ng video or nabuksan na natin yung camera natin at naka-encounter tayo sa buhok ng ating client na kakaiba yung texture o kaya yung shape ng ulo ay hindi maganda or mataas yung hairline, patuloy natin i-upload para makita ninyo kung paano natin ito ginagawa. Ang first step na ginawa natin dito, nag-cut tayo ng ating pinakang magiging baseline. Siyempre gamit yung ating matalas na trimmer, kailangan natin sa ganito kakapal ay matalas ang ating trimmer. So medyo na-challenge tayo dito dahil medyo mataas ang kanyang hairline sa may likod ng tenga. Gumamit tayo ng trimmer dyan sa pag-overcomb. Tiwala naman tayo dito sa trimmer natin dahil malakas ang kanyang motor dahil 9,000 RPM ang motor nito. Kahit sa ganitong proseso ay pwede nating pang-overcomb ang ating trimmer. Siyempre ang request ng ating client, ilo-low fade lang and then ninipisan or babawasan yung kunting haba sa ibabaw. Sa mga beginner barbers, okay na tayo mag-umpisa sa paggawa ng baseline. Pwede rin yung ganitong proseso basta tansyado natin kung paano tayo magka-cut ng ating gagawing guideline or baseline. Ang buhok ng client natin ay asymmetrical, yan naman yung kadalasan. Ibig sabihin ng asymmetrical, hindi pantay or hindi parehas. Ang ininext natin dyan, gagamit tayo ng number 1 na clipper guide. Sa ibaba, medyo Z-motion lang yung ating galawan dyan dahil mababa lang yung gupit na ating gagawin. Ginagawa natin ng haircut tutorial yung mga ganitong klase ng gupit lalo na sa mga beginners kasi sa kanila nahihirapan silang gumawa ng mga mabababang gupit lalo na kapag fade. And then next natin dyan 0.5 or half guard, yung pinakamanipis nating guard. Mas mababa lalo yung paghagod. Medyo fast forward lang yung ating video para maikli at hindi kayo mainip. Focus lang tayo doon sa may pinakang lines. Hindi na natin tataasan yung paghagod dyan. Tansyadong-tansyado para hindi mapataas ito. Safe naman yung ating mga clipper guide ngayon dahil ang ginagamit natin ay premium guard ng wall kaya okay siyang gamitin kahit hindi mo nahawakan yung ilalim. And then zero close. Tataas natin yung adjuster kapag magbubura tayo ng lines. Kapag napapataas yung paghagod, baba lang natin ng konti. Tapos pakanto-kanto lang ng clipper. Ganyan lang tayong gumawa ng low fade. Ang isa sa naging problema natin dito, yung kanyang buhok sa may itaas ng tenga ay mataas ang hairline. Kaya yung ating pag-fading ay medyo alanganin. Kaya nahirapan tayo mag-blend yan at mapapansin nyo ay parang biglang black and white ang transition nito. Gawa tayo ng pinakang sikap. And then okay na yan, hindi na natin ipinakita yung pag-ahit at binawasan na rin natin yung ibabaw ng haba at ninipisan na rin natin. So ito na yung result ng ginawa natin gupit sa kanya, naka low fade, naka freestyle yung ibabaw. Ito yung isang simpleng gupit para sa gupit na low fade. Maraming salamat mga kabarbero sa inyong panonood.